Napakahalaga po ito sa sektor ng indigenous peoples in the Philippines because the government now is embarking on investments sa ating mga ancestral domains sa countryside. Alam po natin ang indigenous peoples, meron silang population na around 14 to 16 million sa Pilipinas. At napakahalaga po ang contribution ng mga indigenous peoples because the government is recognizing na ang kanilang ancestral domains po ay viable economic driver ng ating economy. So, ang mahalaga sa kanila is nafe-feel po nila na umaayon sa kanila ang investment. Hindi po sila, palagi po kasing tinitignan ng ating stakeholders ng mga IPs ay recipient po ng mga benefits, but now they are now recognizing that they are part of the economic driver of economy in the Philippines. Yes po, kailangan po ng mga indigenous peoples ang trabaho in the countryside. Kailangan din nilang ma-improve ang kanilang pamumuhay. At hindi lang po yon, hindi lang po trabaho ang ating pinag-uusapan po dito, kundi po yung development po ng kanilang ancestral domains naaayon po sa plano ng ating gobyerno. Ito po, ang NCIP po ay isa po siyang instrument ng mga katutubo para ma-invite po ang mga investors na papasok sa kanilang ancestral domains. Okay po naman yung mga reception ng mga projects na pumapasok po sa ating pamayanang katutubo po. Sa mga kapatid ko pong mga katutubo sa Pilipinas, marami po tayong oportunidad na papasok sa ating ancestral domains. Pag-ingatan po natin, piliin po nating mabuti kung anong klase ng investment ang naaayon sa ating plano po sa ating pamayanang katutubo. Actually, it really helped a lot kasi it helps in the ease of doing business, di ba? Kasi kung minsan we have a lot of investors that come, they have to go to several places. So ito talagang na-curtail, tapos na one-stop shop. So talagang it helps them a lot. Lalo na ngayon, marami din po kami mga inquiries, mga foreign investors na gusto mag-invest sa Ilocos Norte. And it really is a welcome EO talaga for us kasi it really is helping us to somehow facilitate. Di ba ang sabi ni Presidente na it takes 12 days. So talagang na para at least meron ng job security din ng mga tao sa Ilocos Norte at talagang nakikita at nakikita talaga yung difference. Well, first of all, ang namin is most of them kasi that have come in are of the renewable energy. So talagang yun yung parang nakakatulong sa amin kasi it also helps us in our framework to deal with the renewable energy. So it helps us in a sense na hindi naman we always try to look for the best for our kakailyans, for the communities in Ilocos Norte. As really the tagline of our president na sama-sama tayong babangon muli, ganito po talaga yon. Now we really all have to work together para makita din natin yung progress sa ating mga communities, sa ating mga probinsya. And so far, maganda po ang mga nangyayari, kaya we're very, very happy with this. Today we celebrate the spirit of collaboration that achieves synergy and synergy for our service to the public. These values fuel our collective pursuit of equitable development. This milestone reaffirms a fundamental truth. Progress is never the work of one. It is the result of diverse sectors moving as one, aligned in purpose, determined in execution. The goal is simple: less red tape, more action, more results,
more success more quickly. We want investments to come in, projects to break ground faster, jobs to reach our people sooner. Because when businesses move quickly, progress follows just as fast. Hindi po magiging buo ang tagumpay ng ating mga reforma kung wala ang taus-pusong suporta ng mga lokal na pamahalaan. Sila po ang ating mga kaagapay sa pagtutok at pagpapadali ng pagninegosyo sa ating bansa. What do these reforms truly mean for our people? Trabaho at serbisyo. Inahasahan po na makakalikha ang investment na ito ng halos 300,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi lamang po ito trabaho, kung hindi makabuluhang oportunidad para sa mas maayos at mas maginhawang buhay. Makakatulong din po ang dumaraming investment upang mapababa ang presyo ng mga serbisyo at bilihin dahil sa kompetisyon. Kasama na po dyan ang mas maayos na transportasyon, enerhiya, komunikasyon, dulot ng mga makabagong teknolohiya mula sa namumuhunan. So I encourage everyone to align your organizational goals with our national priorities so that we can push for even greater economic transformation together. Simula po lamang po ito na tuloy-tuloy na pagbabago sa ating mga sistema. Bilang bagong Pilipino, palalawigin pa natin ang saklaw na green lanes upang mas mapadali ang pag-usad ng ating mga proyektong may malaking ambag sa ating ekonomiya. Through continued collaboration and resolute dedication to our shared purpose, let us construct our bagong Pilipinas, a Philippines that stands confidently amongst the world's most advanced and inclusive nations.